Well, unintended optics yun. Kasi talaga naman may plano naman talagang pumunta ang Pangulo sa Naga City bago pa naman nag-anunsyo si Vice President Sara Duterte. At ngayon nag-anunsyo siya, ngayon tuloy na isispin na ng iba na Mm. kung ano yung angle. Well, hindi natin alam kung anong pag-uusapan nila doon. So, hindi tayo privy doon. May mga moments sa walang press, walang media, hindi nila sasabihin kung ano yung pag-uusapan nila. So, although sinasabi naman ni former Vice President Leni Robredo, Mayor Robredo na ngayon, na hindi nila pag-uusapan ng politika. Mhm. Well, Pero nakikita ko yung mga post nyo itong week na to at saka yung the other week pa na sinasabi nyo na yung kapag ka nagsanib puwersa malaki yung epekto. Yun pa rin ang paniniwala nyo, no? Professor yeah, Tonton. Dapat ba ang follow-up question ko sana is dapat ba na sobrang kitang-kita yung partnership o pwedeng patago yung partnership para maging mas epektibo? well, like I said, it's just a matter of endorsing. Hindi naman kailangan talagang grabe yung suporta. It's basically an endorsement of the candidacy. Uh, But of course, it can go beyond that. Ang dahilan kasi kung bakit tinitingnan ko to, hindi naman sa necessarily yan sinusulong ko, pero as a political analyst, ang tanong kasi, ano yung pinakamalakas na possibility na pangtapat kay Sara Duterte? Sapagkat kung titingnan natin siya yung may base na solid, although ano lang naman, hindi naman majority, mga 30 to 35% ng kanyang voter base. So, ang sinong panlaban dyan, malinaw na nakikita ko na ang merong sumusunod na base na may lakas ay kay Leni. Pero hindi sapat yun. Kailangan, hindi lang pwede mag-consolidate. Kailangan it should expand. And the best source of that expansion would be the endorsement of President Marcos. Kasi alam mo naman si President Marcos, mayroon naman siyang Marcos loyalist base. So, yun ang pwedeng tumapat. Hindi tayo sure kung kayang overwhelm o overcome, but yun ang pwedeng tumapat.